Kahit magpresenta ka ng 100 o 500 o 1,000 testigo, kung lahat naman ng testigo na yan walang personal na knowledge o walang alam o kumbaga ang tinatawag natin sa rules of evidence, walang credibility or probative value. Anong sabihin nun? Hindi ka panipaniwala ang sinasabi nila, hindi naman pa rin yun, wala pa rin magiging masamang epekto yun. Hindi nangangamba ang mga abogado ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa dadalahing mga testigo ng prosekusyon laban sa kanilang kliyente. Itinakda na ng Sandigan Bayan 3rd Division ang pagdinig para sa bail petition o hiling na makapagpiyansa ng dating mambabatas at mga kapwa-akusado maliban kay JP Mendoza. Ito ay matapos silang sampahan ng Office of the Ombudsman ng kasong malversation. Dahil nasa prosekusyon ang burden of proof o sila ang dapat magpatunay sa mga aligasyon laban sa mga akusado, 20 testigo ang kanilang inihanda sa gaganaping bail hearings. Hindi dinetalye kung sino-sino ang mga ito, ngunit posibleng kasama rito ang mga kinatawan sa National Bureau of Investigation o NBI, bank officers at maging local government unit officials sa Pandi, Bulacan. Ayon kay Attorney Francesca Senga, tagapagsalita para sa kampo ni Revilla, handa silang mag-cross-examine at walang issue kahit gaano pa karami ang mga sumalang na testigo. Karapatan po yun na i-confront o harapin yung mga witnesses. So, kaya po nakita nyo kanina na importante talaga na malaman sino ba tong mga witnesses na ito, ano yung order ng presentation nila upang mabigyan ng sapat na panahon makapaghanda ang defense. Samantala, plano namang resolbahin ng Anti-Graft Court ang petition for bail sa loob ng 30 araw kung saan 10 days ang itinakda para sa mga pagdinig na uumpisahan sa April 6, 2026. Target naman ng korteng makapaglabas ng resolusyon sa pagitan ng April 26 at May 5. The court should resolve within a period ng 30 days. So, alam natin na itong charge na to is non-bailable, no? Pero sa ating rules kasi, sinasabi na bagaman na non-bailable, kung maipapakita mo na yung evidence of guilt is not strong, bail becomes a matter of right. Paalala ni Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson at Associate Justice Carl Miranda, hindi nila papayagan ang anumang klase ng delaying tactics sa mga isasagawang pagdinig. Anya, magpo-focus lamang ang korte sa lakas ng mga ebidensyang ihaharap sa hukuman. Nilinaw din niya na ang bail hearing ay hindi batayan kung guilty o hindi ang mga akusado dahil nananatili pa rin silang inosente sa ilalim ng batas hanggat hindi napapatunayang nagkasala. Samantala, dahil malversation ang kinakaharap na kaso ng mga ito, posibleng reklusyon perpetua ang kanilang maging parusa. Isinasangkot si Revilla at 6 na kapwa-akusado sa umano'y Ghost of Flood Control Project sa Pandi, Bulacan na may pondong 92.8 million pesos matapos umanong magsabwata na i-report na completed ang proyekto kahit wala namang nangyaring konstruksyon. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.